Secretary Garin, ang mga tauhan ni Secretary Garin, napadala na naman natin ng Zoom link, di ba? Wala pa rin. Ay naku, hindi nagising si Madam. Si Joy Gonzalez, magandang umaga po, watching from Greenville, North Carolina. At si Ma'am Lina Ho, gising na rin. At si Elenita Gonzalez, good morning daw from Vancouver, Canada. At si Angelita Villanueva from Rojas or Mindoro. At si Amber Maravilla from Santa Cruz, Zambales. At si Fred Magdalera, magandang umaga din po. At pinapabati ang kanyang granddaughter na si Jasmine na 25 years old today. Watching via YouTube from Olongapo. Si Francis Padilla, magandang umaga kay Francis Padilla at Mama Edna Padilla. Watching from Ginobatan, Albay. And Elsie Balyon Florentine, magandang umaga sa inyo. Sa wakas, nasa Zoom na po natin Energy Secretary Sharon Garin. Hi Sec, good morning po. Good morning! Good morning, Alvin. Patingin, paano ang itsura sa morning? Ayun, nakapusod. Kakaligo lang. Sec, na-establish na po natin kahapon na kontrolado na ng gobyerno ang presyo ng produktong petrolyo. Kaya may nagtatanong namang iba ngayon, bakit ngayon nyo lang kinontrol yan? Dapat nung umpisa pa lang, hindi nyo na inantay na nakalimang sunod-sunod na malalaking increases bago nyo kinontrol ang presyo. Ano reaksyon nyo, Secretary? Tama, pero only this time do we have the power to do so. Kasi nga, bawal kasi yan eh. Bawal kasi sa oil deregulation law. And until there was an enactment of the President's executive order for energy emergency, and then pwede na siya. So inantay natin. Kailan ba lumabas yun, Secretary? Mga last week of March yata, Alvin, Oh. But this is we've been controlling we've been monitoring and mandating the rollback since last week pa, di ba? Yeah. Pangalawang linggo na nga. Ang Correct. tanong, hindi ho ba umaalma mga kumpanya ng langis o may banta na, kung ganyan din lang na kayo ang magmamanage ng presyo, kayo na magnegosyo? Yeah. So 2 weeks na namin itong minamandate yung rollback na kailangan ganito yung minimum. And so ngayon lang namin na-explain yung powers, but it's been going on for 2 weeks already. Umaalma naman kasi it's not like one size fits all, But how we calculate naman, mathematical naman, palagi namin ni-explain, it's an average of 5 days, ganito yung MOPS na premium and ganon. So we use that also, and we've been using the same formula ever since, even before the war. So, we hindi naman siya na tala kami na dapat 25 without even any basis. May basis naman yan. It's about we use their accounting procedure, kung ano po yung usual nila ginagamit in times of war or peace, no. So pero lahat naman sumusunod eh. Pero sabi mo may umaalma ka mo. Anong inaalma nila? Kasi may iba daw na iba rin yung kanilang ordering system, iba yung kinukunan or mga ganun. So it's a case to case, iba-iba yung sitwasyon ng kada company, but it's how it is. It's an emergency situation, emergency state of energy emergency, and so it's emergency powers. So The interest of the private, talo siya sa interest ng public. But it's not an unfair calculation, Alvin. Tama. At hanggang kailan po natin gagawin ito, Secretary, na kayo ang nagdidikta ng taas o baba sa presyo ng petrolyo? Habang may emergency, and valid pa rin yung mandate ng executive order ng presidente, then we will closely monitor the increases or decreases ng price. Opo. A few weeks back, tinanong ka ng ibang reporters, ang sabi mo, malabong bumalik yan sa dating presyo. Ngayon, nakadalawang big time. At ang first day, pababa rin. Malaki-laki pa rin sa diesel. Ano po? Nagbago po ba yung sagot ninyo kung kailan babalik sa dati yung pre-war level ang presyo ng produktong petrolyo? Hindi pa hindi pa rin for me kasi, Alvin, we need to, as DOE, we need to be very, very, expect the worst, no? But hanggang hindi pa matapos ng mga
supporting actors dyan sa gera, kung ano mang pinag-aawayan nila, then I don't think we should rest. Kasi ang impression ko is the prices are going lower but not as low as pre-war. But yung epekto ng gera, yung pag-destroy ng infrastructure ng Qatar, ng mga pipelines, ng mga regasification facilities, it will take time. It will take time for it to go back to the way it was before. Okay. Ngayon, lipat po tayo sa power. We have 4 minutes left. Sa power naman po, the day after you said na sure tayo sa kuryente, nag-yellow alert. As a matter of fact, yung ibang areas may brownout pa po. Ano po? Ngayon, ano pong ginawa ninyo to make sure na, sinabi ko na yan, pinangako ko yan sa publiko na wala tayong brownout. Better be sure na wala tayong brownout. Hindi naman yun dahil sa diesel. Ang assurance namin is that the diesel is not the factor, hindi yung presyo ng oil. It was more of the technical problem sa sa mga units, dalawang gas power plant. So naagapan naman kaagad. Po, at anong pangako, Secretary, wala namang napipintong alerto o pangamba sa supply ng kuryente. It appears sa briefing kahapon that we have enough. As a matter of fact, ang dami pang papasok na renewable energy, hindi ba? Na agad-agad makakapasok within the summer? Yung sa power kasi, Alvin, medyo we planned it out also nung start pa lang. We were already in alert mode in a sense na we knew na may epekto yung presyo, we knew na baka kung maging mahal yung LNG tsaka yung diesel, maging mahal din yung coal. So pinlano na siya. So that's why we had the suspension of the market and we na-avoid yung sudden increase. Di ba? Hindi nagsabay yung electricity. Kung meron man increase, mga centavos lang yung increase niya. So, if ever there is a problem, like yung etong nag-red alert tayo previously last week, it was because of some technical problems, which happens when there's war or no war. No? Yeah. The same way na ngayon, ang mga binabantay namin na weeks, lalo na pag mainit, nag-i-increase yung demand. So yun yung mga binabantayan namin na kailangan i-reschedule namin yung mga maintenance, ipasok more coal, mga ganon. But it's not because of the price, oil price hike. Opo. Hindi siya shortage. It's more of the management of the whole system. No? So binabantayan yung NTCP, yung mga power stations natin, tsaka yung mga electric co-ops natin. Opo, tumaas ang presyo ng Meralco, pati yung ibang cooperative. Pero ikako, yan ay konsumo pa natin noong Marso. Yung konsumo natin ngayong Abril, sa Mayo pa yun papatak. Ano po? Sa palagay nyo po ba may itataas pang singil sa kuryente moving forward? Malamang meron pero hindi ganun kalaki. At ang initial namin na calculation nung March was about mga 9 pesos ang increase supposedly. But sa calculation namin ngayon, it's about mga less than mga 1 peso siguro, Alvin. So, dahil dahil pinasok namin more renewable, nag-suspend kami ng market, we talked to the power plants kung anong gagawin natin this next few months because of the high price of diesel and LNG. So, it's the whole industry working together para ma-abate itong pag-increase. So, hindi siya 9 pesos. No, it won't happen. It will happen, ang calculation namin, mga a few, hindi nga abot 2 pesos, mga 1 peso yung increase. For May billing? Yes. For May billing na. Ngayon, for June billing, meron pa rin. We'll do simulations ulit. Check lang muna namin yung behavior, or how do you call that? Yung presyo ng coal, yan yung mga inaabangan namin kung may increase pa siya. Kasi increase siya ng mga 20%. Si renewable steady siya, LNG nag-double yung presyo, pero bumalik na naman ngayon, siguro mga 20% na lang yung increase niya. Si diesel yun yung times 3. So, parang orchestra yan, Alvin. We're all working together so we can have a better mix na bagay sa
na para mapaibaba yung presyo. You have to remember, Alvin, we're trying to transition to cleaner energy. So, clean energy is not exactly the cheapest. Pero ngayon, sinuspend namin yung priorities na ganun and try to push down the price talaga. Opo, ay pero between 9 pesos and 150 or almost 2 pesos, ay doon na ako sa almost 2 o 2 pesos. Ang layo ng diferensya. Can you imagine ang unang estimate? Opo. 9 pesos ang itataas per kilowatt hour. Ang sabi ni Secretary ngayon, nasa gitna ng 1 and 2 pesos per kilowatt hour for the May billing, Secretary. Opo. May, so far, so right now, I don't know kung may mga changes pa sa factors kasi I don't know what's going to happen to the war. Pero yun, ang galing ng planning ng DOE, ERC, IMA, pati NGCP kasama, pati lahat ng power plants. We kept on meeting them for the whole month of March and hinintay namin yung EO ng presidente na implement siya. So ngayon we're recalibrating. Yesterday may change naman silang rules. So as much as possible talaga, Alvin, what we're trying to do is to avoid na kasi mahal na nga yung transport, dadagdagan pa ng sobrang laki ng increase ng electricity and we're trying to avoid that. At least minimal na lang siya. Okay. Thank you, Sec. Maraming salamat. Mabuhay po kayo dyan sa Department of Energy. Thank you, Alvin. Mabuhay ka. Si Energy Secretary Sharon Garin. Dapat pala